Isang pinagpalang araw po ng linggo sa ating lahat, mga kapatid. Marahil marami po ang nagtataka at nag-aalala bakit ngayon lamang po ako nagsalita, tumayo sa inyong harapan. Dahil tunay po na hindi po madali para sa akin na ako po ay humarap sa inyo sa panahon ako po ay mahina. Wala po akong maibibigay na kalakasan sa inyo, mga kapatid. Dahil mahina po ako. Marami pong panahon na hindi po, in denial po ako. Hindi pa po nagsisink in sa akin ang pangyayari sa ating mahal na pastor. Napakahirap po na alalahanin na siya po'y wala na sa ating piling. May mga sandali po na hindi ko matanggap na hindi na siya babalik. Dahil ang alam ko kapag po siya ay umaalis, papunta ng Korea, ng Cavite, ng Bicol, iintayin ko at babalik pa po siya. Pero yung katotohanan po na yung pong pagtulog niyang yon, hindi na po siya kailanman babalik pa at makikita ko muli. Yun po ang parang hirap na hirap po akong tanggapin sa aking sarili bilang kanyang asawa. 34 years po kami nagsama na nakita ko po yung kanyang kabutihan bilang padre de pamilya, asawa, ama, pastor sa ating lahat. Kaya para pong hirap na hirap ako na isipin na wala na po siya sa ating piling. Pero alam niyo mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Dahil sa panahon po ng aking pagdadalamhati, pinaunawa po sa akin ng Diyos na alam niya kung ano nararamdaman ko. Naramdaman niya ito. Dahil po nang siya'y nagkahiwalay ng kanyang bugtong na anak, upang tuparin ang kanyang kalooban, tinis po ng Diyos Ama na malayo ang kanyang anak sa kanyang piling para po matupad lang ang kanyang layunin sa ating kanyang mga minamahal. Sabi pa nga sa akin ng Diyos, habang ako po'y nag-iisa, mapalad ka nga. Kinuha ko ang asawa mo na natutulog lang. Pero ang anak ko namatay sa krus. At yun po nagbigay sa akin ng kapayapaan, kapanatagan, na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kailangang matupad ang aking layunin dahil meron ako magandang purpose sa bagay na ito. Pinagpapasalamat ko na hindi na po nahirapan ang ating pastor. Natupad po yung kanyang pangarap na kung siya'y kukunin ay natutulog lang. Hindi na po siya dumaan sa maraming operasyon, sa maraming aparato na ipapasok sa kanyang katawan. Alam niyo po ba, mahina po siya sa ganung bagay, hindi nga po siya makapunta ng ospital. Kahit po noon, si Mama dinala po doon sa ospital dahil siya po ay nagkaroon ng namatay ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Hindi po kaya ni Pastor yung mga bagay na gano'n, yung toleransya sa pain, at saka doon sa nakikita niyang mga nahihirapan sa ospital, hindi niya kaya. Kaya ako'y nagalak nung hindi po niya naranasan yun. Kaya yun po isang bagay na ipinagpapasalamat ko rin sa Panginoon. Alam niyo po ba, sasamantalin ko yung pagkakataong ito para i-share sa inyo yung aking karanasan sa piling niya bago po siya mawala, no? Alam niyo po ba na kung kami po'y umabot doon po sa aming schedule na pagpapakita nung last na laboratory niya, medyo delikado na po ang makikita doon dahil pinakita ko po ito doon sa aking kinakapatid sa Amerika na head nurse po doon. At sabi niya, delikado na, marami ng tama ang puso ng asawa mo. Kailangan yung cardiologist, bantayan siya. Both sides, meron na. Kaya nakita ko po na kung kami natuloy, maaring makonfine na po siya at simula na po ang kanyang proseso. Pero talagang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam niyo po ba na tanging siya lang yung nakita ko na merong heart problem na hindi po nagreklamo na dumaing na sumasakit ang puso niya. Lagi niya lang sinasabi, yung manas niya, hirap siya maglakad, hindi siya makatulog ng naka-flat, yung kanyang sugat, gusto niya totally gumaling. Yun lang po ang mga naramdaman ng ating pastor. Kaya tunay po na napakabuti po talaga ng Panginoon sa buhay ng ating pastor. At sabi ko nga, kung nagkataon na kami ay natuloy sa panahong ito na nasa mako-confine siya, sabi ko ay matatapatan namin ng lockdown. Baka hindi na ako mapalitan sa aking pagbabantay doon, bawal ng dumalaw. Alam ko na maghihirap ang kanyang kalooban dahil maaawa po siya sa akin na siya habang nakahiga
Ako nahandoon, nagbabantay, alam niyang may sakit din ako. Kaya ang lahat ng ito ay mga emotional pain, hindi po pinaranas ng Diyos sa kanya. Kaya yun po ang sobrang nagpapaligaya sa puso ko. Hindi po siya na-confine na napakaraming ginastos sa araw-araw na magkakaroon na ng bill na napakalaki, na kahit wala na siya, yun ang aking po problemahin. Wala pong nangyaring gano'n. Alam niyo, ang sabi niya lang sa akin kahuli-hulihan, doon sa kwarto namin, antok na daw siya. Yun lang po ang kanyang binanggit. At nung siya'y nakahiga na, habang tinatapi ko po yung kanyang paa hanggang siya'y makatulog, nagising po siya ng ilang minuto, sabi niya sa akin, umaga na ba, Mi? Tiningnan ko po yung readout, sabi ko, 11:52 pa lang. Maaga pa, tulog ka pa, mahaba pa itutulog mo. Dahil nun lang po siya natulog ng 9 o'clock. Usually, 12, 11, 1, ganyan siya tutulog. Kaya yung oras na yun, natuwa ako, 9 o'clock, sabi ko, mapapahinga siya ng matagal, hanggang umaga. Kaya yung pong dalawang salitang yon ang huli naming pag-uusap. Umaga na ba, Mi? Siguro may nakita siyang liwanag. Ba't niya nasabing umaga? Pero ang sabi ko, hindi pa, gabi pa, mahaba pa itutulog mo, pikit ka lang. At pagkatapos po, nung pagpikit niya pong yon, tinabihan ko na po siya, inakap ko na po siya, at pagkatapos natulog na po kami. At yun na po, isang tunog na kakaiba ang gumising sa akin, at ng aking tingnan, bumalikos po ako. Yun po, nakatirig na po yung kanyang mata at hindi na po siya gumigising ng aking inaakap. Kaya nakita ko po talaga na napakaganda po ng kanyang pagkamatay dahil po talagang hindi na po siya nahirapan ng todo. Kita nyo naman, nag-preach pa, naghandog pa ng bata, walang masakit, kundi inaantok lang. Kaya nagagalak po ako sa Panginoon. At pangalawang bagay, yung katotohanan ng sinabi po sa akin ng Diyos habang ako ay nagdadalamhati ng mga nakaraang araw, pwede mo naman siyang mahalin kahit hindi mo siya nakikita. At mahal ka niya kahit hindi kayo nagkikita. Di ba ako, hindi mo nakikita? Physically, sabi ng Panginoon. Pero mahal na mahal mo ako at mahal na mahal kita. Kaya yun po ang aking pinanghahawakan. Kaya nun pong aking naramdaman yun, yung pag-comfort ng Diyos sa puso ko. Parang nakita ko po yung sarili ko kay Haring David. Nung binasa ko po ito, buksan po natin ang Bible natin. No? Ito po ang nakita ko yung aking sarili. Doon po sa 2 Samuel 12:18-23. Ang sabi po dito, pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila itong masabi kay David, sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi pakikinggan ito, at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulong-bulungan ng mga alipin. Kaya hinala siyang patay na ang bata. Ito po yung pagkakataon na namatay po yung firstborn niya at ni Bathsheba, yung kanilang unang anak. Nakita niya, siyang patay na ang bata. Sabi niya, patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot nila. Pagkarinig dito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Tinanong siya ng kanyang tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ng aking anak. Ngunit patay na siya. Bakit ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makababalik sa akin. Ito po ay nakita ko yung katatagan ni Haring David, no? Binigyan niya yung pagkakataon yung kanyang sarili na tumangis, mag-ayuno, malungkot. Pero nung nakita niya po ang kalooban ng Diyos, nakunin na ang kanyang anak, siya po'y bumangon, nagbihis, tumayo, pinagpatuloy niya po ang buhay. Dahil nakita po niya na meron pong layunin ang Diyos kung bakit siya ay buhay pa at kung bakit kinuha rin ang kanyang anak. Ako po, alam ko po sa aking sarili na alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Unang-una, hindi po tayong may-ari ng ating buhay. Ang Creator po natin ang may-ari nito. Pinapahiram lang sa atin. Pag gusto niya po kunin yung kanyang bagay na kanya, wala po tayong magagawa. Kaya ginagalang ko po ang kalooban ng Diyos dahil alam ko po ng pinakamabuti. Yun ang alam niyang pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. Kaya ako po ay humaharap ngayon sa isang napakalaking obligasyon
na iniwan ng ating pastor na itawid ko ang ating iglesia, ang IDCC, patungo po doon sa mga promised land ng buhay nyo. Ito po hindi madali. Katulad po ni Joshua, nung mamatay po si David, ay si Moses, nagkaroon po siya ng takot bilang tao. Pero ang pangako po ng Diyos, ang pinanghawakan niya, di po ba? Ano po ang sabi doon sa Joshua? Di ba po ang sabing ganon? Be strong and courageous. Sabing ganon, no? Sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen? Kinakailangan magpakatapang po ako. Amen? Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ito po ang pinahahawakan ko ngayon, mga kapatid. Bagamat ang ating pong pastor ay nasa piling na ng ating Panginoon, ang Diyos po natin kailanman kasama natin. Amen? And I can do all things through Christ. Amen? Ang mahalaga po, siya po'y kasama natin, ang ating Diyos sa makapangyarihan, kaya ang lahat ay ating mapagtatagumpayan. At katulad din po ni Eliseo, siya po ay, nung namatay po si Elijah, na siya po ang successor, ano po ang hiniling niya? Double portion of anointing. Ito po ang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Yung anointing na meron ang ating pastor ay nawa double portion. Amen, ang ibigay sa akin. Dahil ako'y naniniwala na kung ito po'y aking mararanasan, sabi nga, higit sa ating ginagawa ang ating pang pwedeng magawa. Amen po ba, mga kapatid? Amen? Kaya kinakailangan samahan niyo po ako para po sa journey na ito. Kaya ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay The Vision Must Continue. Kaya kayo po ba'y excited na marinig kung anong sasabihin ng Diyos sa ating lahat? Yes. Amen, amen. Ito po ang nagpalakas sa akin dahil ang Panginoon po ay nangako. Bago po siya bumalik sa kanyang ama, meron po siyang iniwang pangako. At ako'y naniniwala na ang pangakong ito rin po ang pinapangako ni Pastor sa ating lahat. Amen? Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ngayong umaga, sandali po tayong pumikit at tayo po'y mananalangin. Amang Diyos, purihin ka po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, doon sa opportunity na ako po ay muli mong magamit. Sa kabila po ng aking pinagdaanan, ay patuloy mo akong pinatatag, pinalakas, kinausap, Panginoon. Salamat po sa kalakasang ito na taglay ko sa mga sandaling ito. Dalangin ko, Lord, na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, siya ang magturo, Panginoon, at mabuksan ang aming mga puso't isipan doon sa mensahe na nais mong ipadala sa bawat nakikinig, nanonood at naririto, Panginoon, upang kami ipatuloy na makinig sa iyong mensahe. Kaya Lord, we claim victory at winawasak po namin lahat ng gawa ng kaaway, ang kaabalahan na ilalagay niya sa aming kalagitnaan. In the mighty name of Jesus, we bind it, Lord, and we cast it out. And we claim, Lord, na ang Holy Spirit lamang ang siyang mangunguna at ang presensya mo sa aming lahat. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po bang iniwang pangako ng ating Panginoon bago po siya bumalik sa kanyang ama? Ito po'y matatagpuan natin sa John 14:12-14. Ganito po ang sabi, Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I'm going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen. Isang bagay na nagpalakas sa akin, isang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag po nakikita natin yung word na verily, truly, isang matibay po yan, nakatotohanan. Amen? Sabi niya, very truly I tell you. Ayan, binibigyan diin ng Panginoon. Kausap niya po dito yung kanyang mga alagad. May pangako akong iiwan, ito'y totoong totoo. Yun ang sabi niya. Pero bago po niya binanggit itong mga pangakong ito, kung itataas po natin ang ating pagbabasa, doon po sa verse 8, sige, tingnan natin yung verse 8. In-address po ni Jesus yung pakiusap ni Philip na ipakilala ang Ama. Sige, balikan natin, bago tayo pumunta doon sa promise. Ano ba ang nangyari? Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know, Philip, even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father.
Can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The word I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, at least believe on the evidence of the works themselves. Dito po, in-establish niya kung sino siya. Sino ba tong nangangakong ito? Sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Kasi hinahanap ni Philip, pakilala niyo nga po sa amin ang Ama at kami mapapatag na. Pero ang sabi ng Panginoon ako at ang Ama ay iisa. Ang mga ginawa ko, hindi ko magagawa nang wala siyang pahintulot. So pinagtibay niya kung sino siya. Siya ang bugtong na anak ng Diyos at siya ang Diyos na nagkatawang tao. So kung makikita natin, yung pagpapakilala niya, talagang magtitiwala ka doon sa pangako na ibibigay niya Amen? Dahil makikita mo na ang nangako, hindi ordinaryong tao. Hindi siya isang politiko. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kaya kung tayo ay merong mga takot, dahil tayo iniwan na ni Pastor, huwag tayo mag-alala. Ang Diyos mismo ang nangako. Amen? At ito ang kanyang pangako. Sige, tuloy natin. Verily, truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. Grabe to, di ba? And they will do even greater things. And this, because I am going to the Father. Hanggang dun mo tayo sa 12. Even greater things. Wow, ang tindi no? Bakit? Mas magaling ba tayo kay Lord? Yung ba pwede nating itanong? Hindi po. Kasi limited lang yung time niya dito sa mundo. Kaya yung mga nagawa niya noon, pwede nating mas gawin pa dahil nandito pa tayo. Amen? Si Pastor po, tapos na yung pinagagawa sa kanya, kaya binalik na siya ng Panginoon sa kanyang presensya. Pero tayo po, meron pa tayong pwedeng magawa. Amen? So dapat yan ang magpatibay sa puso mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin at meron pa pala akong pwedeng gawin yung mga ginawa niya. At higit pa pala doon, magagawa ko. Di ba, ang sarap maramdaman na ganun, na ordinaryo ka, kala mo ordinaryo Christian ka. Pero kung titingnan mo yung pangako ng Diyos, mas higit pa pala sa ginawa ni Jesus ang magagawa mo. Ngayon, puntahan natin. Ano ba yung works na binabanggit dito? Yan, sabi niya kasi, sino mang nagtitiwala sa akin, nananampalataya, magagawa niyang ginawa ko at higit pa rito. Yan po ang ating pag-uusapan. Pastora, ano po ba yung works? Excited po ako dyan sa promise na yan ng Panginoon Una po, ang sabi dito, yung miraculous works of God. Yan ba'y pwedeng mangyari? Yung bumuhay ng patay ang Panginoon, hinawi niya yung dagat at nakatawid lang sila Moses, pinakain niya yung libo-libong tao sa pamamagitan lang ng 2 isda at tinapay. Alam niyo, parang pwede niyo sabihin, imposible na po yata yan, pastore, sa panahon ngayon. Abay, hindi. Buksan natin kung ano magpapatibay sa atin, na pwede pa. Mark 16, 17, 18. And this sign will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. Wow. And when they drink deadly poison, it will not hurt them. And all they will place their hands on sick people and they will get well. Grabe. Kailangan lang magtiwala ka. Hindi po natatapos yung miraculous work of God hanggang sa panahong ito. Pwede po yang mangyari. Amen? Kinakailangan po, we need to consecrate ourselves. Yun lang po ang kulang Bantayan mo ang sarili mo. Di ba? Napakalinaw nung sabi rin, Anong sabi doon sa Joshua 3:5? Sige, buksan natin yan. Kaya ito po, habang pinag-aaralan ko, oo nga, marami lang kaming naneneglik Kaya hindi namin ito nagagawa. Anong sabi doon? Joshua told the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Amen? May kamanghamanghang pwedeng ginagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Tingnan mo yung mga alaga doon sa Acts 6. Nakita po natin na yung lumpo na habang, pagkapanganak pa lang niya, lumpo na.
pero pinalakad ng kanyang mga alagad. Amen? Yung anino ni Pedro, dumaan lang, gumagaling ang mga may sakit. Amen? Nangyayari, hindi po humihinto yung miraculous works of God sa ating kapanahunan. Kaya lang, ba't hindi nangyayari ito ngayon? Marami tayong doubt sa ating mga puso. Na out of focus tayo sa mga pangako ng Diyos. Mas binibigyan natin ng priority yung mga bagay na walang kinalaman sa Kanya. Pero kung tayo talaga, i-consecrate natin ang buhay natin. Amen? Kung tayo talaga, talagang ipapakita natin sa Panginoon yung tunay na pananampalataya, makikita po natin mangyayari to. Amen? Bakit ko nasabi yan? Tingnan mo, si Elisha, si Eliseo, di ba? Binuhay niya yung anak ng Shunammite woman. Wala na si Elijah noon. Pero nagawa niya, pinalutang niya yung palakol dun sa tubig. Ang daming mga amazing things na nangyari. Kapag kasama mo ang Panginoon, pwede mong maranasan yan, kapatid. Dahil ang Diyos mo, omnipotent God, omniscient God, all-powerful God. Amen? And siya'y lasa lahat ng dako. Kaya tinuturuan po tayo ng Diyos sa sandaling ito. Mas magagawa mo higit sa mga nagawa ko. Amen? Kaya dapat makita natin yung bagay na yon. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ang mga miraculous works of God po, pwede pong mangyari yan kahit ang Lord nasa langit na. Maaari siyang gumabi ng mga tao para dyan. Meron pong higit na pinagagawa ang Diyos. At ito ang gusto kong bigyan diin. Sabi ko nga, ano ba yung works na sinasabi ng Panginoon? Ito po ay yung doing the vision. Amen? Ito po yung higit na pinagagawa ng Diyos. Dahil kahit po siya, wala na rito, yung miraculous works niya, pwedeng mangyari yan, pero yun pong doing the vision, nahinto po yan nang siya ay pumanik sa langit. Amen? Wala na po yung physical appearance niya dito sa lupa. Kaya yan po ang inuutos ng Panginoon na itutuloy natin. Amen? Malinaw po ba yun? Dahil yan po ang main reason kung bakit tiniis ng Diyos Ama na malayo ang kanyang anak dyan sa mission na yan, dyan sa purpose na yan. At yan po ang tanging dahilan kung bakit siya'y nagkatawang lupa. At yan ang sinasabi niya na magagawa niyo higit pa sa ginagawa ko dahil limited ang aking panahon. Pero kayo nandyan pa. Kaya tayo may gagawin. Yan po ang binibigyan din lagi ni Pastor sa atin eh. Hindi po tayo tinawag para lamang tumanggap, mag-enjoy sa kanyang kabutihan, kundi meron po tayong trabaho, mga kapatid. Amen? Dapat po natin gawin ang trabahong ito. Kaya nga ang title natin, we need to continue the vision. The vision must continue. Sabi nga nung sermon nung Sunday, God has a plan. At ang plan niya ay to continue the vision. Amen? Kaya kinakailangan po, ituloy po natin ang winning souls and make disciples. Amen? Dahil yan po, ang bottom line po niyan ay pag-ibig ng Diyos. Bakit niya gusto niya ipatuloy? Dahil sa kanyang nag-uumapaw na pag-ibig. Ano po ang sabi sa John 3:16? For God so loved the world, di ba? That He gave His only one Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero paano mangyayari kung walang aabot sa kanila? Sabi nga ni Pastor, kailangan every home. Nandun ang Panginoon. Kaya simulan na po nating abutin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil yan po ang pangunahing layunin ng Panginoon kung bakit tayo iniwan dito para abutin silang lahat. Amen? Kinakailangan po makita natin yung purpose na yan, yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Hallelujah! Kaya yan po ang pinagagawa ng Panginoon. Amen? Yan po ang Great Commission na iniwan niya. Bago po siya umakyat sa langit, ano ba ang huling-huling habilin niya? Buksan po natin yung Matthew 28:19-20. Bakit napakahalaga ng vision na yan? Sabi rin ng Panginoon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them discipleship, to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the end of the age. Hallelujah. Yan po ang work na pinagagawa ng Diyos sa tao. Abutin ang mga tao na wala pang pagkakilala sa Kanya. At
after mo siyang abutin, i-disciple mo siya, ituro mo yung mga natutunan mo para siya makaabot din. Ganyan yan, parang networking yan. Hindi tayo titigil hanggat hindi talaga lahat nakakarinig at tumatanggap sa Panginoon dahil ang kanyang kalooban. Kaya wala po rito pa-petiks-petiks, pa-kuya-kuya-koy. At hindi po tayo mahahadlangan kahit po may mga pangyayaring nangyari sa buhay natin na parang nanlulupaypay na tayo, tatatamad na, hindi dapat ganun mga kapatid. May layunin ng Diyos kung ba't hindi ka pa kinukuha. Amen? Hindi pa tapos siya sa trabaho mo. Amen? Ang pastor po natin, natupad niya na ang lahat ng kanyang layunin. Kita nyo naman hanggang sa huli ng kanyang buhay. Nag-preach siya, naghandog ng bata. Grabe. Yung kahuli-huli ang hininga niya, ginamit niya pa rin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat yun din makita natin ngayong umaga. Sana mabuksan tayo mga kapatid. Maunawaan natin ang purpose kung bakit tayo nahandito sa mundo. Amen? Ngayon, nakita natin, yun pala yung works dun sa pangako. Ito ngayon ang tanong, sino ang mga dapat gumawa nito? Yan. Kanino pinatutungkol ang pangakong ito? Ito po ay pinatutungkol sa all believers. Amen? Napakaliwanag, no? Balik nga tayo dun sa ating text. Dun sa John 14:12. Very truly I tell you, whoever believes in me, yon, all believers. No exclusion. Hindi lamang po pastor, veteran Christian, highly spiritual, matured Christian, kaya hindi mo pwedeng sabihin, ako bago lang po ako, pastor baby pa lang po ako. Yan pwede mo sabihin, ano. Hindi mga professional, hindi mga missionary lang, elder, evangelist, highly gifted Christian. Hindi po yun. Jesus says, whoever believes in me, mga believers, pure and simple Christian. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, nagsisimula na ang iyong misyon. Amen? Hallelujah! Mga Kristiyano na kanyang pinangakuan. Tingnan natin ang mga pangakong ito at salaminin mo kung nahandong ka. Ano po ang sabi ng John 6:35? Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Yan po, pinangakuan ng Diyos sa isang Kristiyano, yung hindi na mauuhaw, hindi na magugutom dahil nagtitiwala sa Kanya. Isa pa po, John 7:38. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Amen? Yung mga tao na meron pong tubig ng buhay na nag-uumapaw sa puso niya. Yan, yung hindi natutuyo. Yan, di ba? Kapag tayo tumanggap sa Panginoon, di ba, ang feeling natin para tayong laging refresh. Amen? Kahit na ang iba'y parang tuyo-tuyo na sa nangyayaring pandemic, pero ikaw parang lagi kang may hope. Para kang laging halamang ganito, buhay na buhay, lumalaban. Amen? Yan po ang mga tunay na nananampalataya. Amen? Ano ang sabi ng John 11:25? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Wow, si pastor po yan. Amen? At tayong lahat. Kahit na raw po tayo namatay na, tayo muling mabubuhay katulad ng ating Panginoon. Hallelujah. At panghuli, sabi, John 12:46. I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. Yung mga mananampalatayang hinango mula sa kadiliman. Ikaw ba yon? Yung dati ang buhay mo, parang nangangapa ka, walang direksyon, aral ka ng aral, pero hindi mo alam kung pagkatapos nun, may trabaho ka. Diba? Trabaho ka ng trabaho, hindi mo alam kung yung pinagtrabahuhan mo, mapupunta sa tama. Ikaw yung gusto mong mag-asawa, kala mo yun na solusyon, pero natatakot ka dahil baka mapapangasawa mo, hindi pala mabuting asawa. Yung lagi ka nangangapa, wala kang assurance. Kasi nasa dilim ka. Kaya nga yung ba't pinaalala ng Lord, no? Nalulungkot ako doon sa mga taong natitisod raw. Baka nabubuhay ka pa sa dilim. Amen?
Kasi ang isang taong nasa liwanag, kitang-kita niya yung katitisuran, hinahakbangan lang yan. Amen ba? Kaya ako sinabi, oy, napisod ako. Nasa dilim ka pa, hindi ka pa hinango. Amen? Kaya dito, yung mga mananampalataya raw, hindi na nabubuhay sa kadiliman. Amen? Tayo po'y nasa liwanag. Kaya kung tayo po, kiniklaim na tayo lahat yan, ay, nasa akin to. Pangako to ng Diyos sa akin. Ikaw ang kinakausap ng Diyos para gawin ang kanyang mga ginawa. Amen ba yan? So, hindi na questionable sa'yo na sino ba gagawa. Kung kine-claim mo na ikaw, ito, isa ka rito, kapatid, at magala ka. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Grabe, no? Biro mo, kala mo, ordinaryong tao ka lang, pero ang tindi mo pala sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya ikaw ang pinapangakuan niya. Parang sinasabi niya, Georgie, magagawa mo ang mga ginawa ko, higit pa dyan, anak. Amen? Kasi ikaw yung nahango mula sa kadiliman. Ikaw yung may buhay na walang hanggan. Di ba? Inisa-isa niya. Ikaw yung hindi na mauuhaw, ni magugutuman, dahil ako ang iyong buhay. Amen? Kaya kung tayo po, kiniklaim na tayo yun. Akin tong promise na to sa John 12:14. Amen? Kaya kahit ang skill ko, sa tingin ko, maliit. Tingin ko lang yun. Pero si Lord, napakalaki ng kanyang tiwala sa akin. Hallelujah! Ngayon, ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya pinapagawa ng Diyos to? Diba? Hindi nyo ba naitanong? Ligtas na naman ako eh. At least punta na ako sa langit, makita ko na si pastor. Pero bakit kaya pinagagawa? Yun naman po ang ating pag-uusapan. Amen? Unang-una po, ito po, ayon po ito sa conviction ko, no? Unang-una po, kitang-kita po natin na pinagmamadali na po tayo ng Panginoon dahil tayo po'y nasa mga huling panahon na ng ating buhay. Bakit ko po nasabi ito? Ito po napapag-usapan namin ni Pastor nung po siya'y nabubuhay pa. Kaming dalawa, nagpapalitan po kami ng mga kuro-kuro patungkol sa nangyayari sa daigdig. Sabi nga po niya at sabi ko rin, Dad, ba't ganun? Sunod-sunod ang pastor na namamatay. Kasi hindi nyo lamang po natatanong, no? Doon po sa Nabotas, ang dami po ng sunod-sunod. Doon po sa mission, ang dami. Talagang week lang siguro ang pagitan. Kamamatay lang ni Pastora Ukat, namatay naman si ganito, ganun, mga pastor. Talagang medyo kinikilabutan ako, ba't naman pastor? Sabi ko, alam niyo ang conviction sa akin ng Panginoon, parang tapos na ang mission nila Parang pinauuwi na ng Diyos yung kanyang mga lingkod. Parang sinasabi ng Diyos na halika kayo, magpahinga na kayo mga anak, tapos na ang inyong mission sa mundo, wala nang maidadahilan ng tao. Lahat ibinigay nyo na. At nakasama maging ang ating pastor, pinagpahinga na siya. Parang meron ng matinding mangyayari. Parang any moment, ang rapture pwedeng maganap. Dahil ang sabi po, ito'y magaganap sa panahong smooth ang lahat, parang wala lang nangyayari, smooth lang, bigla pong darating ang pagtunog ng trompeta. Hindi niyo ba napapansin? Minsan, sinasanay na tayo sa mga alarm. Tunugan, di po ba? Ako talaga na iba, parang sinasanay na isip ko. Kaya makinig po tayo, baka minsan, ibang klaseng tunog na yung ating naririnig. Amen? Dapat maging mapagbantay po tayo. At nakikita rin natin kung anong nangyayari, pabulok na ng pabulok ang mundo. Hindi pa natatapos yung COVID, meron na naman Delta. At mas grabe pa daw ito. Kaya nga minsan, nagtatampo nga ako ng konti kay Daddy. Ikaw, Daddy, ang sarap na ng buhay mo. Ako, iniwan mo sa ganitong mundo. Amen? Pero pag naman naiisip ko, yung aming pinag-usapan, sabi niya sa akin, ako, pag namatay ako, gusto ko natutulog lang. Pinagbigyan siya ng Diyos. Lagi ko sinasabi, ako hindi, gusto ko rapture, yung hindi na ako hihiga sa ataol. Siguro kaya ako iniwan. Amen? Para iparanas ng aking Diyos yung pangarap ko. Kaya sana ganun din kayo, desire nyo yung rapture. Alam nyo, any moment, pwede pong maganap yan eh. Yung bigla tayong mawawala at mabubuhay yung mga nauna at magsasalubong tayong lahat sa air. At ang sabi ng Bible, nung ang Panginoon paalis na, nakatingin silang lahat, tumataas, sabi ng anghel. Hindi nyo ba alam na kung paano siya umalis, ganun din siya babalik? Kaya patingin-tingin din kayo sa langit pag may time, ha? Baka mamaya, bumababa na, nakikipagchismisan pa kayo. Amen?
Pero kung kayo na may mararapture, hindi na kayo mabibigla kasi dadagitin naman. Sasalubungin natin siya. Amen? Amen. Kaya, hold on. Sama-sama tayo. Walang bibitew. Amen? Malulungkot si pastor pag meron mga naiwan dito. Meron mga Kristiyanong maiiwan, definitely. Yung mga malagihay, maliligtas din sila, pero dadaan po sila sa mga torture. Ayoko na niyan, di ba? Yung sabi nga ni pastor babalatan ka, tapipigaan ka ng kalamansi. Di ba? Sakit no, no? Pupugutan ka ng ulo. Dahil alam mo, kapag tiniis mo yon, maliligtas ka dahil alam mo na, aware ka. Pero gusto mo pa bang madaanan yon? Si pastor nga, yung mga tubo-tubo, ayaw niya Mas matindi yon kung maiiwan ka, ikaw na nagsasabing Kristiyano. Ayusin mo na ang buhay mo, anak. Amen. Sabi nga, i-consecrate mo na ang buhay mo sa Diyos. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik sa mundo. Iba na po ang nangyayari. Marami na pong mga lingkod ang pinauuwi. Ikaw, naiiwan ka pa. Dapat po maging mapagbantay ka. Na any moment, tumunog ang trompeta at pagtingin mo'y bumababa na ang Diyos, nakakatiyak ka na isa ka sasalubong sa Kanya. Hallelujah. Huwag po natin intindihin yung mga bagay na pangailangan pa natin. Dinadagdag na lang ng Diyos yan Kapag ikaw ay matuwid sa Kanyang harapan. Alam niyo po, ako tuwan-tuwa po ako kay pastor. Grabe po ang ginawa ng Diyos sa buhay ng ating pastor. Grabe talaga. Alam niyo po, kahit wala na po siya, hinanda niya pa rin po kami, maging sa pinansyal na aming mga pangangailangan. Marami po nagtatanong sa akin, ma-share ko lang. Samantalahin ko na mahaba, ang tagal ko nang hindi tumayo, di ba? Okay. Sabi nung iba, Pastora, paano yung sasakyan nyo? Hulugan yan, di ba? 5 years to pay? Sabi ko, opo. Meron na lang pong 8 months, sabi ko. 8 months na lang, nakakatuwa nga po na 8 buwan na lang namin huhulugan. Pero paano po kayo maghuhulog niyan? Wala naman po kayong hanap buhay. O nga naman, sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Si pastor ang magbabayad niyan. Alam niyo po, pinatunayan po yun sa akin ng pastor dati na talagang siya nga nagbayad. Hindi pa po tapos ang burol niya. Binibilang na po namin ng mga pamangking ko, yung mga abuloy, mga love gift na dumadating. Nakumpleto po yung pang-8 buwan. Nahulog sa Montero. Amen? Talaga ayaw niya po ako mag-alala. Parakpakan po natin ng Lord, di ba? 200 plus thousand po ang babayaran namin. Pero nakumpleto na pong pambayad yan. At may mga sumobra pa po dahil napapagawa po ko po ang bahay, dahil yung naiwan niya, na pangarap niya na nasa bucket list namin, nalalagyan ng screen para hindi malangaw, yung mga bagay-bagay pa, yung hagdanan, para pong mapapagawa ko pa. Amen? Alam niyo po, napakarami pong taong nagmahal sa kanya na nasyak ako. Minsan, hindi ko kakilala, Pastora, ano po GCash nyo? Sabi nila, hindi po kami makapunta dyan, pandemic, pero mahal na mahal po namin si Pastor. Alam niyo po ba, minsan lang namin siya na-meet, sobrang dami po naming natutuhan sa kanya. Kaya lumobo po yung aking GCash. Amen? Kaya kita nyo, kapag talagang matuwid ang buhay mo sa Panginoon, yung mga pinoproblema mo, siya na bahala doon. Kaya yun po, mag-focus po tayo dyan, mga kapatid. Makita po natin ang katotohanan yan. Hallelujah. Kaya sabi nga, panahon na ito, bakit kailangan natin gawin yung kanyang mga gustong ipagawa? Nasa huling mga panahon na po tayo. Huwag po tayong maghabol. Yung kung kailan handyan na, tsaka ka nagkakamahog, tsaka ka nagwiwin, tsaka ka nag-a-active sa yung spiritual na buhay. Huli na ang lahat. Hanggat may pagkakataon, ubusin na po natin ang ating buong lakas para gawin ang kanyang kalooban. Hallelujah! So, challenge ko po ang IDCC at lahat ng nanonood, kahit saan man kayong church, magpakainit na po tayo sa Panginoon dahil any moment po, pwedeng meron ng mangyari. Yan, winarningan ko na kayo, ha? Kaya huwag niyo sabihin na nagkulang ako. Amen? Kaya nga ako, pag nakahiga, tinitingnan ko. Nakakalungkot naman kung nawala yung katabi ko, ako naiwan. Kaya dapat lagi kang aware sa lahat na yung ginagawa. Hallelujah. Ngayon, ano naman ang assurance na tayo'y magtatagumpay? Yan. Una, nakita natin, ang nangako ay Diyos. Pangalawa, ano ba yung pinagagawa?
Sino ang gagawa? Bakit dapat gawin? At ngayon, paano tayo nakakatiyak na tayo magtatagumpay? Ibalik po natin sa ating text ngayong umaga. John 14:12. Verily, truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this because I'm going to the Father. Amen? Bakit tayo magtatagumpay? Dahil ang ating pong Panginoong Sus ang mag-i-intercede para sa akin. Sa ating lahat. Sa akin at sa iyo. Dahil pupunta na po siya sa ating Ama. Amen? At kaya nakatitiyak tayo na isusugo niya po ang kanyang presensya at ang Ama sa ating lahat. At tayo nakakatiyak na tayo po'y magtatagumpay dahil ang Diyos na kasama natin, katulad nga ng sabi ko kanina, siya ay omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful, and omnipresent. Present everywhere. Siya po ang nangako na di tayo iiwan ni pababayaan man. Ano lang ating gagawin? Magtiwala lamang tayo sa Kanya ng lubusan. Amen? Yung pananampalatayang sinasabi mo, patunayan mong meron ka. Hindi lamang ito sinasabi ng bibig. Ito'y pinapakita sa iyo pang araw-araw na pamumuhay. Kapag nakita ng Amang Diyos na ikaw ay nabubuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, sasamahan ka niya. At kapag sinamahan ka ng Panginoon, tiyak magtatagumpay ka. Hallelujah! At ito rin ang gusto ng ating pastor na mangyari sa atin. Nang siya'y pumunta na sa Father, gawin natin yung kanyang itinuloy. Ituloy natin yung kanyang mga ginawa. Dahil naniniwala rin ang ating pastor na higit pa sa ginawa niya ang pwede natin gawin. Inihanda na tayo ni pastor. Ang haba na ng panahon ng pagtitrain niya sa atin. Amen? Pero hindi niyo ba napansin? Hindi napagod si pastor mangarap? Ako'y nakitang-kita ko sa kanya eh. Mula noon, nangangarap na yan. Napakaraming tao. Lagi nga sinasabi yan. Pero hindi natin nakikita nangyayari, di ba? Pero hindi po nagbago yung kanyang pangarap na yun eh. At ako'y naniniwala sa panahong ito, dun mangyayari yan. Amen? Kaisa ko ba kayo? Yan, dapat. Sama-sama tayo, isulong nating pangarap na yon. Dahil nakakatiyak tayo na tayo'y magtatagumpay. Hallelujah. Kailangan lang ano ba nagiging dahilan? Bakit hindi natin mapagtagumpayan nga at hindi natin magawa? Kasi nga, marami tayong ibang iniintindi, pinagkakaabalahan, iniisip. Gusto kong balikan yung isang bagay na binanggit ni Kelvin last Sunday, no, na nagrema sa akin. Di ba ang sabi niya, tayo ay finite dahil dalawa lang ang kamay natin? Di ba? Minsan tayo, ang dami-daming gustong gawin ng kamay na ito. Gawin yung pag-aaral, yung relationship, yung hanap buhay. Kaya pagod ka, ganyan. Wala nangyayari. Alam niyo bakit dalawa lang to? Para itaas lang to sa Panginoon. Amen? Di ba napakaganda ng model prayer? Inuna niya yung, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yun ang kauna-unahang, tinuro ng Diyos na gagawin mo, hindi mo ba'y napansin? Yung mga needs, sa ending na lang eh. At bigay mo po ang aming kakanin sa araw-araw. Doon lang nagsunuran eh. Pero ang pangunahing gusto ng Lord, honor Him. Exalt His name. Lift up your hand to glorify Him. Itong dalawang kamay na to, kaya dalawa para papurihan, sambahin at paglingkuran mo siya. At ang lahat, sabi nga, will fall into places. Amen? Kaya yun po ang sikreto. Minsan kaya hindi mo magawa yung pinagagawa ng Diyos sa'yo at hindi ka nagtatagumpay. Yung kamay na yan kung saan-saan mo ginagamit. Pero kapatid, ngayong umaga, napakalinaw po ng salita ng Diyos. Lahat inilatag niya ngayong umaga. At ito nga ang bandang huli, ang sikreto, itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon, unahin mo siya, luwalhatiin, sambahin. Bakit? Nasa Kanya naman lahat ng pangangailangan mo eh. Yung strength, siya nagbibigay. Di ba? Yung skill, siya nagbibigay. Eh bakit minsan sa sarili mo ikaw umaasa? Kaya tuloy napapagod ka. Kaya ngayong umaga, ito po ang pangungusap ng Panginoon. At bandang huli, ano naman ang promise niya kapag ginawa natin ang mga bagay na ito? Ano ang sabi sa verse 13 and 14? And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.
Hallelujah. Sabi nga, ano man ang ating hilingin sa kanyang pangalan, ibibigay ng Ama para mapupurihan ang kanyang anak. At ang sabi ng 14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Kapag kalooban po ng Panginoon ang ating hihilingin, makakaasa tayong ating tatanggapin. Gusto mo ng isang magandang future? Gusto mo ng isang mabuting asawa? Makatapos ng pag-aaral, in flying colors, magkaroon ng masayang pamilya? Anything in my name, I will do it. Amen? Kailangan lang magtiwala tayo sa Kanya ng lubusan. Ang lahat ng Kanyang ginawa ay magagawa natin at higit pa dito. Tayo po'y pumikit, tayo po'y mananalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh God, we worship you. We thank you, Lord. Hallelujah. Oh, dakila ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, sa linaw po ng iyong mensahe, nakita po namin ang aming kalagayan. Napuno po kami ng takot, pag-aalala, kalungkutan. Pero salamat sa pangakong ito, Panginoon, na aming mapanghahawakan. Ikaw ay Diyos na hindi sinungaling. Ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Sabi mo, truly, very truly, I tell unto you. Binigyan mo ng diin, Panginoon, ang katotohanan ito. Na anuman iyong ginawa, ay aming magagawa at higit pa dito. Dahil pupunta ka na sa Ama. Salamat po sa mga pangakong ito na may kalakip na pagpapala kung aming gagawin, Panginoon, ang ipinagagawa mo. We will continue the vision, O God. Dahil alam namin ito po ang tanging nais mo na gawin namin habang kami ay nasa mundong ito. Ito po ang plano mo kung ba't kami nananatili sa mundong ito. Hindi po namin sasayangin ang aming buhay sa mga bagay na walang eternal values. Mga bagay na hindi aabot sa langit. Na sa aming pagharap sa iyo, hindi mo makikita. Kundi ang makikita mo lang ay yung mga bagay na nais mong gawin namin para sa kaluwalhatian mo. Turuan mo po kaming magtiwala ng lubusan sa iyong kapangyarihan. Turuan mo po kaming maging masunurin sa iyong kalooban. Nasa huling panahon na po kami, Lord. Hindi na po biro ang nangyayari sa daigdig, Panginoon. At nais po naming maranasan ang pagdagit mo sa amin habang kami nabubuhay pa. At muling makasama ang mga mahal naming sa buhay na nauna na, Panginoon. At sama-sama naming ise-celebrate ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian. Alam namin, Lord, na sa sandaling ikaw ay bumalik, hindi na bilang pag-ibig, ikaw ay bilang hukom na hahatol sa sandaigdigan. Kaya naway masumpungan mo kami na hindi ka bilang sa mga taong ito, kundi kami ay yung mga taong sumusod, yung all believers na binabanggit mo, na may malinis na puso, may matuwid na pamumuhay, at merong kagalakan na naglilingkod sa iyo na may katapatan. Kaya maraming po salamat, Lord. We will continue the vision, O God, dahil alam namin, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, at kailanman. Alam namin, Lord, ng aming pastor, ay muli naming makikita. Kami magsasama muli, Panginoon, para sa iyong banal na harapan. Kaya maraming po salamat, Panginoong Jesus, sa umagang ito. At salamat din sa lahat ng mga anak mo na naging kabahagi ng aming pagsamba at pakikinig ng iyong mga banal na salita. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. A blessed